morning. Good morning po sa ating lahat. Morning. Muli, tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabaitan at pagkakaya sa atin. Muli ng Panginoon, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagpibigay at sa pagkinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 23. A Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of the enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Tayo di manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito. Kami nagkatipong-tipong muli upang itaas ang iyong ang dakilang pangalan at papurihan ka. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami iniingatan at ginagabayan sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming natatanggap na ito ay nanggagaling sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawa kasalanan na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Dinadalangin namin ang araw nito sa pagkinig ng inyong salita upang kami ay maituwid at makilala kayo ng lubusan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inaanyahan ko po ang lahat upang mawit ang papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating music team na si Brother AJ Alfaro. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan natin Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Morning. Psalm 23, verses 1 to 3 says, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Ang awiting ito ni Haring David ay nagpapaalala ng Diyos ay personally concerned sa kanyang mga tupa. Sinabi niya, hindi ako mangangailangan, sapagkat Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Iba-iba man ang ating mga ugali, kahinaan at pinagdadaanan sa buhay, kilalang kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam niya ang ating mga alalahanin at alam niya rin ang ating mga dalahin. Ano man ang hamon ng buhay, maaari tayong maging panatag sa Kanya sapagkat Siya ang lagi nating kasama. Dahil Siya ang ating dakilang pastol, Siya ang ating patnubay at pinagkukunan ng lakas. Sa Ebanghelyo, makikita po natin na si Kristo ang pinahayag na ating dakilang pastol nang sabihin niya na Siya ang daan, katotohanan at buhay. Naliwanagan tayo na Siya ang ating tagapamagitan at matuwid na landas upang tayo ilapit sa Ama. Dahil Siya ang pastol, alam niya at tapat Siya sa kanyang ginagawa. Iingatan niya ang bawat isa sa atin
hanggang sa marating natin ang tunay na pahingahan sa walang hanggan. Kaya mga kapatid, marapat lamang na awitan natin ng mataas na papuri ang Panginoong Jesus na ating tagapagligtas at ang Diyos na maawain at lubos kong magmahal. Sing by faith.
lift our eyes to see. We need not be afraid. All our help comes from the Lord, who the earth and sky has made. He will keep us. He will keep us from all evil, behind us and before. He will sustain us through this journey, from now and evermore. The Lord will never sleep. Our steps He has ordained. For no one who holds them high is the sovereign of our days. He will keep us from all evil, behind us and before. He will sustain us through this journey, from now and behind us and before. He will sustain us through this journey, from now and evermore. He will keep us. He will keep us from all evil, behind us and before. He will sustain us through this journey, from now and Good morning po. Ngayon naman po ay dadaan tayo sa ating pananalangin. May mga natanggap na po tayong ilang mga request at saka thanksgiving sa ating group chat. Gusto ko pong malaman kung may mga hahabol pa or may mga gustong tumagdag doon sa ating listahan bago tayo lumapit sa ating Panginoon. Pala si Jobel daw sumasakit yung tiyan niya. Okay. Meron pa po? Meron pa? Sir, ano po, nakakaramdam po, yung bumabalik na lang po yung tubo. Okay. Pa-check up po Monday. Sana po magpunta pa. For check up on Monday. Sa pulmonary na po. Meron pa po? Sige, Meron pa?
Bea, and masakit ang lalamunan. Okay. Junior, may ubo. May umubo siya. Okay. Meron pa po. Sana. Sige po. So, ipikit po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Our dear Lord, we thank you once again for giving us another wonderful day so that we can gather together. Indeed, you have gathered us together, dear Lord, so that we can worship you and sing songs to your name. We thank you for the opportunity to sing songs to you, sing praises, to bless you. This past week, Panginoon, it has been quite a challenge for us dahil sa mga malakas na ulan. Nevertheless, dear Lord, we can look forward to this day. You have given us, Panginoon, sunny day, warm day, Panginoon, so that we can come together physically, Panginoon, in your presence and bless you with all our hearts. Thank you for your grace that sustains us, for the provisions, Panginoon, both financial, physical, for the strength, so that we can continue, Panginoon, in our day-to-day lives, most especially, Panginoon, for this day so that we can minister to one another as well. We thank you, dear Lord, for this ministry that you have placed in our hands. It is a stewardship, Panginoon. And so grant that we would, as we continue in serving one another according to the gifts that you have bestowed upon us. We pray, Panginoon, na magamit po ito upang tugunan, Panginoon, ang mga pangangailangan ng mga kapatiran. And at the same time, Panginoon, we pray that through these gifts, may we be able, dear Lord, to be witness to Jesus Christ, to all those around us as well. And so we ask, dear Lord, that you would strengthen your people, strengthen your sheep as we go through the challenges and difficulties in life and in faith. And as we hold on to the truth, we pray, dear Lord, that the gospel, the good news of Christ will be proclaimed among your people until you return. Dear Lord, we also remember, Panginoon, yung mga leaders namin. We remember our country, the Philippines. We know it is not an easy task to lead a country, especially people like us. And so, we understand, Panginoon, that the late leaders in government, whether they be elected or appointed, we know, Panginoon, that they are your ministers too, not just servants of the people. You have placed them in positions of authority to protect the welfare of the people. And so we ask for your wisdom to be upon them as they dispose of their duties. May they do so with faithfulness and integrity. We pray against abuse of authority, against corruption. And we pray, Panginoon, that their programs would be successful as they continue to draft policies. And we pray, Panginoon, that as this is implemented,
Nawa makatulong, Panginoon, itong mga programs nila at mga policies sa mga tao as we move forward, Panginoon, through this crisis. Dear Lord, we also pray that may the principles of your word be heard in the halls of government as they conduct their business week after week, looking at our other brothers and sisters who continue to teach, Panginoon, your word. And so we pray may this be reflected, Panginoon, in their work habits and work ethics as well. Dear Lord, we also come to you with humble hearts, seeking your ear upon our personal requests. We are thankful, Panginoon, for how you have cared for us this past week, how you have provided for us, how you have strengthened us. And so we pray, dear Lord, that as we come to you now with our personal concerns, we ask for wisdom. We ask, dear Lord, that you would give us the desire to continue in the faith. We pray for that you would help us, Panginoon, in continuing to also minister to our loved ones. That as a church, dear Lord, we pray that we would be able to point each one to you. Especially now as you continue, dear Lord, to grant us new families, young families. We pray that we would disciple them in the presence of Christ. We pray, dear Lord, that as we point them to you, may they also raise up their families, their children, in the fear of you. And we pray, dear Lord, that you would grant them to do so. May their children hear about the good news of Christ. May they grow up in recognition, dear Lord, and in appreciation of the wonderful works that you have done. And so we pray, dear Lord, that for those of us, marami sa aming Panginoon ngayon ang may sakit, merong mga allergies, may mga recurring illnesses and conditions. And so we pray, dear Lord, that you would strengthen us. May you take away what needs to be taken away. Grant that our bodies would also respond to the medicines that we're taking, and to the care of our families, rest that we are taking, probably need to take. So now, dear Lord, we lift up to you and ask for your provision, good health upon us. We ask, dear Lord, as well that may we not only commit to good health, but also to a life of wellness, knowing that this body is a gift from you. And while we have, at our fault, commit to sin each day because of our sins, dear Lord, our body faces death. And so we pray, dear Lord, that as we understand the redemption of your Son, Jesus Christ, we pray that we would care for our bodies also. Being mindful, Panginoon, of the things that we eat, the kind of lifestyles that we live. Dear Lord, we pray for Ate Rose sa prayer request niya for favorable results ng kanyang X-ray, ng kanyang ECG. We ask, dear Lord, at saka yung kanyang uric acid. We pray that this would be favorable.
para sa kanya, at ganun din sa mga Panginoon, sa mga kapatid namin na meron magte-take pa ng mga exams or expecting na mga results this coming week. We ask, dear Lord, that you would also grant their requests. We pray, dear Lord, as well for those of us na mayroong ubot-sipon at mayroon pa ibang mga other conditions. We pray, dear Lord, for Jovi sa kanyang hyperacidity, and ask for that you take away, dear Lord, yung recurring pain. May you help her, Panginoon, find kung ano yung magiging solution para sa kanyang condition as well. We pray for Jobel sa kanyang, dahil masakit ang kanyang tiyan ngayon. We ask that you would also help her sa kanyang pregnancy. We also lift up to you, dear Lord, Ate Luz sa kanyang ubo and her scheduled check-up on Monday. We pray, Panginoon, na maging maayos yung kanyang pag-consult sa doctor and mabigyan po siya ng mga necessary treatment plan para sa kanyang allergy as well. We also pray, dear Lord, for Bea and Irish and Mel na masakit ang lalamunan and probably may onset ng ubo. We pray that you would grant them healing. May you take away, dear Lord, yung pain and help them na maka-recover as well sa kanilang nararamdaman ngayon. Dear Lord, we also pray for Audrey's family na because their grandfather has recently passed. We pray for comfort and peace as they face this time of bereavement. And we ask, dear Lord, that through this, may you raise up men and women so that they too would come to know you and bless your name. That they would understand that everything that happens, dear Lord, especially sa buhay ng mga nakakakilala sa Panginoon, is for the honor and glory of our great God. Dear Lord, we also pray for Edwin Kabiling at nahihirapan daw huminga. We pray, dear Lord, that you would grant healing, and we ask, dear Lord, that you may provide treatment as well and provision sa family, and that through this, dear Lord, we ask na makakilala rin po sila sa inyo. We thank you, dear Lord, as well for those of us na nakakapag-lingkod din sa aming mga friends. We thank you that through this, we are given opportunity to be able to minister to them the gospel as well. So, we are also, dear Lord, expressing with Jaira, our thanks because she was able to donate blood sa mother ng kanyang friend na si Ninya Binwa. We also express, dear Lord, with Jobel yung thanks dahil natuloy yung kanyang check para sa kanyang pregnancy. We rejoice with her, Panginoon, dahil maayos yung heartbeat ng kanyang baby, although meron siyang infection na nakita sa kanyang ihi. We pray, dear Lord, that she would also, kung merong mga medicines that were prescribed, may you provide, Panginoon, for this. We ask, dear Lord, that may she also be faithful sa kanyang pag-take ng mga gamot. If there was prescription na given to her, we pray that she would respond sa mga medicines na ito. Dear Lord, we thank you that through these problems, through these challenges that we face, you allow us, Panginoon, to see that
there is a God who is good, that who works and is concerned in the lives of His people. You are our great shepherd. You call your sheep by name, and you care for us. And so we thank you, dear Lord, that you hear our prayers, and that you have given us as well, Panginoon, the privilege to also serve one another in your presence by bearing one another's burdens in the ministry of prayer. And so grant, dear Lord, as well, according to your will, our requests. As we approach you now, dear Lord, in the study of your word, grant wisdom and understanding. Open our eyes to the truth, and our ears that we may hear the shepherd's call. Grant us to see your beauty and glory and majesty. As your word, dear Lord, as you preach your word in our midst, may we learn more about you. May we have an appreciation, dear Lord, of the wonderful things that you have done. And so, dear Lord, as you speak to us through your word, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadao po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa aklat ng Romans chapter 1 verses 14 to 16 sa panguna po ng ating kapatid na si John Fairbanks. Tumayo po tayo na bilang pagdalang sa ating Diyos. Romans 1, verse 14 to 16 says, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome, for I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. It is the word of the Lord. Praise be to God. Tunay nga ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasiyan, nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at mag-iisang Diyos. Ayon po yan sa Timothy chapter 3 verses 16 to 7. Ngayon po ay ihatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos na magmumula sa ating binasa sa Romans chapter 1 verses 14 to 16. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning po. Last week po, nasa Romans chapter 16 tayo for the past 2 weeks. At ngayon naman po, pupunta tayo sa Romans chapter 1 naman. I'm hoping siguro in the next few months, we will be able to study isa sa mga sinasabi nilang mini Bible in the Bible or a mini theology book in the Bible, ang tinatawag natin na Book of Romans. This is a mini Bible in the Bible. So yun yung
which is called the Book of Romans. Ano? Allow me to read again itong ating passage, this time naman po sa Tagalog. Wala pala akong salarin. Yan. Okay. Ganito po ang sinasabi, Romans 1 verses 14 to 16. May pananagutan akong mangaral sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Yan ang dahilan kung bakit nais kong ipangaral din dyan sa Roma ang mabuting balita. Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Sabi po ni Bernie Suarez sa kanyang article sa activistpost.com, there are top 10 greatest problems na makikita natin sa humanity in our world today. Ito yung top 10 greatest problems that we face. Government secrecy and its meetings, or yung mga collaboration with secret societies. Problem yan kasi syempre, even though meron tayong batas regarding sa freedom of information, pero may karapatan din ang government na magtago ng information, especially when it comes to national defense. Hindi lang yun. Ito ang isa pang problema. A group of non-government business guys who control the banks and are clearly above the law. Malamang ito yung tinatawag ni Duterte na mga oligarchs din. Pangatlo, legalized propaganda. The government can say what it wants to say instead of what it has to say. Magkaiba yung what it wants to say sa what it has to say. Kaya nga propaganda eh. Pangapat, Hollywood. Yung mga artista, there is no easier way to destroy family values, sell adult sexual ideas to kids, lower school grades and reading skills than to expose a child to television. Yun yung problema, Hollywood and TV. Pang-lima, the religion of sports and the military. Kulto daw yun. Ayon kay Bernie Suarez. Pan-anim, government takeover of science and reason. Nakita natin yon. From 2020 to 2023, nakita natin yung politicization of medicine. Diba? Medicine is not supposed to be, or science is not to be para maging, kasi ang science, when we define science, it is the search of knowledge. Pero, how can that be neutral kapag na-take over siya ng politics? So, mayroong problem doon when government takes over science and reason. Next, military spending, paying for wars. Malaking budget. Hindi lang yon. War crimes and condoning by the public. Yung mga political detainees dahil sa mga gera, pag merong mga kalaban sa politics, either pinakukulong or in-execute na lang privately.
war crimes and the condoning by the public. Pagdating sa public, dahil naririnig na lang nila, madalas yon, edi syempre, yung moralidad ng public, manhid na sila sa mga ganyang bagay. Hindi lang yon. 9. Racial division and enslavement of the masses. Lagi naman ang ginagamit ng government o sa politics ang mga mahihirap. Hindi porket mahirap, talagang nangangailangan. Pagdating sa politics, ginagamit nila ang mga mahihirap para sila ang mailangan. Sasabihin nila, ano yan? Yan yung mga dapat tulungan natin sila. Pero tumutulong ba sila? O dumadagdag lang sila talaga sa problema ng buong bansa? At syempre yung panghuli, irresponsible mainstream media. Alam naman natin na ang media ay ang nagpapatakbo sa media natin ay mga private corporations. Kahit nasabihin nila na sila ay unbiased, maaasahan, walang kinikiligan, sasabihin nila na puro katotohanan lamang. It's not true because they are run by private corporations. At ang mga private corporations, at the end of the day, pag tinignan natin ang kanilang mga upload, para sa kanila, business is business. Kailangan kumita sila. So, may irresponsibility rin ang media. Ayon kay Bernie Suarez, ito yung top 10 greatest problems that humanity currently faces. Hindi pa kasama dyan ang pollution, ang pagbabaha, ang edukasyon. Hindi pa kasama dyan yung pagputol ng mga puno sa Sierra Madre. Kaya bumabaha tayo, kaya daw bumabaha ang ating mga syudad. Hindi pa kasama dyan ang traffic sa EDSA or sa Marcos Highway. Hindi kasama dyan yung healthcare costs at saka yung differences ng cost of living versus standard of living. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay what is the good news or what is the gospel? Meron pa bang good news? If these are the problems that we have in this world, meron pa bang good news? Is there hope? At yun yung ating pag-aaralan in the next few weeks. The gospel, the power of God unto salvation for everyone who believes. Sa umagang ito, titignan po natin ang Romans 1:14-16. And if itong mga binanggit sa media, ito ang mga problema. At madalas ito rin ang napag-uusapan sa school. Di ba? Ito ang mga issue sa school eh. Kung ganito pala ang problema natin, at kalat-kalat, pag tinignan natin, kalat ito sa buong mundo. Common din ito sa lahat ng tao. Saan ang gagaling yung ugat nito? Saan ba ang ugat nito? We must ask, is there a deeper crisis? Sabi po ni Michael Horton, isang Reformed theologian, the headlines we see every day are not insignificant, but they are also not of ultimate significance. Oo, problema sila, pero hindi sila ultimately significant. Death is bigger than we can manage. The global market is far from a reliable object of our trust. International hostilities are ultimately grounded in original sin, and ultimate peace is beyond our control. It is not only that our enemies have us in their sights, our own hearts are full of hatred, violence, and injustice. It takes two to tango, as they say. So, higit na malalim at malubha po ang problema ng tao. Hindi lang yung binanggit na 10 kanina, hindi rin lang yung pollution at mga edukasyon, at yung sa edukasyon. Hindi katulad ng pinaglalaban ng mga aktivista. Higit na malalim pa at malubha ang problema natin sa mga nababasa sa mga pahayag at nakikita sa social media. Sa banal na kasulatan, wala pong top 10. Isa lang po ang problema ng tao. Sa harapan po ng Diyos, ang problema ng tao po ay kasalanan. Doon nag-uugat lahat. Ating kasalanan. Aking kasalanan at ang kasalanan ng bawat isa.
Ang kasalanan ay hindi lamang action o behavior. Iniisip natin, baka ang kasalanan ko po pag may ginawa ako, and therefore pag wala akong ginawa, hindi ako nagkakasala. Ang kasalanan ay hindi lamang po action o behavior, ito po ay likas sa atin. Wala sa atin ang pinanganak dito na walang kasalanan. Pansinin niyo po sa mga bata, kahit na hindi niyo po turuan, gagawa yan ng kalokohan. Susubukan niyang suwayin ang kanyang magulang. Makita lang natin yung mga kabataan natin dito, di ba? Pero natutuwa ako. Sinabihan ko yung ilan sa kanila dito kanina. O pag nag-start na, huwag kayong pupunta sa harapan. Okay naman din sila. O hindi sila pumunta sa harapan. Pero minsan ang mga bata, ititest nila ang patience ng mga matatanda. Saan ang galing yun? Our children are not innocent. Iniisip natin minsan, ay innocent yan, ganyan. Wala pa yan, hindi pa yan nalalaman ng tama at mali. Talaga? Alam nila. Matatalino ang mga bata. At gagamitin nila ang kanilang katalinuhan para suwayin ang kanilang magulang. Ngayon, nakakapagtaka. Kung ang kasalanan pala ay nasa kalikasan natin, paano po nangyari na ang isang nilalang ng Diyos, katulad natin, paano ang isang nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis ay nagkaroon ng ganitong kalikasan? Saan natin nakuha, saan natin naisip na sumuway sa ating manlilikha at tayo naging likas na makasalanan? Doon yung question. Maririnig natin yan ngayon sa society kung paano nila sagutin yan. Who am I? May iba't ibang klase ng questions yan eh. Sa school, sa philosophy, ang tanong, who am I? Susubukan nilang sagutin. In the scriptures, inahayag na ng Diyos kung ano ang sagot dyan. And I encourage you na sa ating pag-aaral ng good news ay sabay-sabay nating pag-aralan ito. Sabay-sabay nating tahakin ang pag-aaral ukol sa tinatawag na magandang balita na siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Dito sa problema ng tao sa kasalanan, kung iniisip natin ay kaya kong baguhin ang ating sarili, paano mo kaya mo bang baguhin ang iyong kalikasan? Yun yung tanong. Sabi nga po sa Ephesians 2 at saka Jeremiah 13, sabi ni Pablo sa Ephesians 2, "And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience." In other words, ang term sa atin sa New Testament ay dead in sin, dead in trespasses and sins. Patay. So, ang patay ba kaya niyang paulit-ulit, at maririnig niyo ito sa akin, ang patay ba kaya ba niyang buhayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang hininga? Ang patay ba ay may hininga in the first place? So, paano mo babaguhin sarili mo kung ikaw ay patay sa harapan ng Diyos? Pangalawa, sa Old Testament, nang humarap ang Israel sa Diyos, panahon ni Jeremiah, sa galit ng Diyos sa kanila dahil paulit-ulit sila na nagkakasala, paulit-ulit nilang sinusuway ang kanilang tipan sa kanyang harapan. Bagamat sila po ay pinili ng Diyos para kanyang maging bayan, tinanong sila ngayon ng Diyos at sarcastic yung Diyos sa pagtanong sa kanila sa Jeremiah 13:23. "Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then you also can do good, who are accustomed to doing evil." Unang tinanong niya, di ba? Ang Ethiopia ba or ang black ba, kaya ba niyang baguhin ang kanyang kulay ng balat? Same question din yan, katulad kay Pablo. O ang leopard ba, na puro batik, kaya ba niyang baguhin ang kanyang, kaya ba niyang tanggalin ang kanyang batik? Alam na natin yung sagot doon.
Yun yung point ng Bible. Bagamat ginawa tayo ng Diyos sa kanyang larawan at wangis, dinungisan po natin ng kasalanan ang ating pagkatao. Oo, nilikha tayo ng Diyos na walang kasalanan. That is true. Nilikha niya tayo sa kanyang larawan at wangis. Pero tayo po ang may kasalanan kung bakit nandito yan ngayon. Kung bakit araw-araw nanganganib tayo sa kamatayan at sa kakatulan. At nagsimula yan doon sa ating unang magulang. Wala tayong takas dyan. Kaya nga ginagawa natin ang kagustuhan ng ating kalooban laban sa kalooban ng Diyos. Kaya nga nagpapadala tayo sa ating mga pita upang sirain ang buong kautusan. Kaya nga kalat ang ating kasamaan sa balat ng lupa. Sa mga tuwid, hindi natin matatakasan ang ating pagiging makasalanan. At dahil tayo nagkasala laban sa Diyos, dapat lang tayong maparusahan at mapahamak sa walang hanggan. Yun ang hiling ng katarungan. Don't you agree? Yun ang hiling ng katarungan. Dapat lang tayo maparusahan, dapat lang tayo mapahamak sa walang hanggan. Yun ang karapat-dapat sa atin. Kung hihingi tayo ng sasabihin na, usong-usong ngayon, deserve mo yan, slay, di ba? O, anong deserve natin? Sa harapan ng Diyos, ang deserve natin ay kamatayan sa walang hanggan, kapahamakan, at kahatulan. Yun ang deserve natin. Ang tanong ngayon, di ba? Kasi, sabi naman mismo, ganito ang assessment ng Diyos sa atin. Romans 3:23, for all have sinned, all, walang exception doon. For all have sinned and come short of the glory of God. Walang sino man ang dapat sa paningin ng Diyos. Ang tanong ngayon, may pag-asa pa ba? Sa ating pag-aaral sa umagang ito at sa mga susunod na linggo, nais ko pong ipangaral na sa kabila ng ating kasalanan, mayroon pong pag-asa. Yun ang kinaganda ng magandang balita. Kaya paulit-ulit natin pinapahayag yun, linggo-linggo. Kaya yun ang panalangin natin sa Panginoon na ating ipasa ito sa ating mga anak. Ipasa natin ito kung sino man ang nagtatanong sa atin ukol sa ating pananalig at pananampalataya. May pag-asa. At itong pag-asang ito ay pinangaral ng mga tapat kay Kristo sa bawat panahon at salinlahi hanggang sa nakarating ito sa ating pantingin. Sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na makilala natin na ang Diyos ay matuwid. Siya po ay makatarungan. Siya rin po ay mahabagin. At sa Kanya lang natin makikita ang ating pag-asa na mabuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. What is the gospel? This now leads us doon sa ating passage sa Romans 1:14-16. Buksan po natin ang ating mga Bibles doon. If you have your Bibles with you, pakibukas lang po sa Romans chapter 1 verses 14-16. At itong aklat na ito ay sinulat ni Pablo sa mga believers in Rome. At wala pa po silang natatanggap. Yung mga believers in Rome, bagamat nakakilala po sila sa Panginoon, hindi pa po sila by this time nakatanggap ng apostolic instruction. Malamang may isa sa kanila, sabi ng mga scholars, may isa sa kanila na nagdala ng magandang balita nung nabuhay na maguli si Kristo. So from Jerusalem dinala papunta sa Rome. Nalaman ni Apostol Pablo na may church pala doon. Hindi church as in gusali. May group of or community of believers doon sa Rome. Nalaman niya at ngayon padadalhan niya ngayon ng instruction. May difficulty lang. Kasi, ang problema doon sa community na yun in Rome, nag-aaway po ang mga Hudyo at Hintil. Mga believers na ito. Both Jew and Gentile na believers ang nag-aaway.
sinasabi ng mga Hudyo na kesyo kailangan ang mga Hintil umayon sa mga kultura ng mga Hudyo para maging katanggap-tanggap. Kaya nga mapapansin natin, pag binasa natin ang aklat ng Romans, laging sinasabi ni Pablo, to the Jew first, then to the Gentile. Lagi niyang pinag-uusapan itong, he's coming from their mindset, na ito ang mga Hudyo, ito ang mga Gentile, at kayo ay pinagsama ng Panginoon. At ngayon, ang magiging tanong sa kanila, sa kanilang isipan, dahil nga sa kanilang pag-aaway, makakaptan ba ng tao ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan? At hanggang sa panahon natin ngayon, yan ang tanong. Makakaptan ba natin ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan? We see things in terms of the law, sa pagsunod. Whether it be sa pamamagitan ng mga pagbabawal o sa pamamagitan ng mga pinapahintulot. One time na natandaan, lagi ko itong binabanggit itong illustration na ito. Nakapanood ako ng isang interview ni Chris Aquino sa TV. Matagal na ito. At yung interview niya, ang isang Christian, kalimutan ko kung sino yung interview niya. Pero ganito agad ang tanong ni Chris doon sa kanyang interviewee. Di ba Christian ka? So, marami kayong mga bawal, di ba? See how the world sees its salvation. Akala nila, makikilala nila ang Diyos. Akala nila, makikita nila ang kaharian ng Diyos. Akala nila, may kaligtasan doon sa kautusan. Whether it be sa pagbabawal o sa mga pahintulot. At dito nagkakagulo ngayon itong mga Jewish at saka Gentile believers sa Rome. Pag sabing mga Gentile, ito yung mga hindi Hudyo. Whether they be Greeks or Romans. At malamang may isang nag-report kay Pablo. At dahil nais niya rin dahil nais ni Pablo na bumisita dito sa mga believers in Rome, sinulatan niya ngayon sila. At alam natin kapag si Pablo ay sumulat sa isang church, siguraduhin natin na meron silang problema sa pagkaunawa nila sa Ebanghelyo. Whenever there is a problem inside the church, ang ugat niya ay pagkaunawa ng believers sa gospel. What does Paul do? In giving the solution sa mga Roman believers, hindi pa siya nakakapunta doon. Pupunta pa lang siya. He leads them back sa gospel. At dito sa ating passage na ating babasahin at pag-aaralan, pinapaliwanag ni Pablo ngayon ang Ebanghelyo at ang kanyang tungkuling ipahayag ito. Sabi po niya, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. Ginagamit niya ngayon yung language ng mga tao doon. How they see themselves as Greeks. So notice, walang pagkakaisa. Even though church na sila, hindi sila nagkakaisa. Sabi niya, I am under obligation both to Greeks and to barbarians. Kasi ang tingin ng iba, kung hindi ka educated, barbaro pa. Kung hindi ka part ng Roman Empire, hindi ka nag-aral sa Greece, hindi ka nag-aral sa Rome, ikaw ay barbaro. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Karaniwan kapag naririnig po natin ang salitang Ebanghelyo o good news, o mabuting balita sa Tagalog, agad-agad nating sinasagot na, oo, yan nga yung gospel, good news nga yan. Oo, Ebanghelyo, good news yan. Tinatranslate lang natin. That is correct. Minsan naman, kung meron tayong technical knowledge sa biblical languages, sinasagot naman natin ito ayon sa original language. Ang salitang Ebanghelyo ay mula sa dalawang salitang Griego,
Ang unang salita ay you. Asan si you? Nawala. Ay you, EU, na ibig sabihin good. At saka, yung pangalawang salita, yung angelyo, meaning to proclaim. And it is the same word na ginagamit natin sa angel. To proclaim, to send a message. So good plus sending the message, or good plus to proclaim, is a good proclamation or good message. Kaya naging good news. Ito ay sa konteksto nila, ginagamit ito sa mga gera. Ito ay balita ng tagumpay. Kaya ito magandang balita. And so, this is also correct kung pag-aaralan natin ang pinagmulan ng mga salita. You plus angelyo. Noong unang panahon, ang pagdala ng magandang balita ay nagsasagisag po ng tagumpay ng isang matinding digmaan. Pinapahayag ito sa pamamagitan ng mga angelya or messengers, angels ulit. Pero ang ibig sabihin lang nun ay messengers or tinatawag na mga heralds. Wala pang TV noon, wala pang radyo, wala pang social media. And so kailangan nila tumakbo mula sa isang bayan patungo sa isa pang bayan para ipamalita kung ano ang nangyari sa digmaan at sa kanilang katagumpayan. Ang buong bayan ngayon ay masisiyahan at kinakalat nila ito sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pamamahay. Kaya nga magandang balita. Sa ating passage, ganito ang pagkaka-define ni Apostol Pablo ngayon sa Ebanghelyo. Sabi po niya sa Romans 1:14, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and the foolish. In other words, sinasabi niya, I am under obligation to everyone. Yung context nito, siya kasi ang tinawag ng Panginoon para magbalita sa mga hentil. So lahat ngayon, nilalahat niya. Lahat ng mga hindi pa nakarinig. Sapagkat sina Pedro pinadala para sa mga Hudyo. Siya naman, dito siya sa mga hentil. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and the foolish. So Paul understood that the gospel is not just for Jews. It was for Gentiles also. At pag-aralan po natin na lahat ng hindi Hudyo ay considered na hentil. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Romans 1:1, sabi niya, in beginning this book, Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Sinasabi ni Pablo na ang kanyang job description ngayon ay number 1, siya po ay alipin ni Kristo. At pangalawa, siya po ay apostol na hiniwalay para ipahayag o ipamalita ang magandang balita ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nauunawaan ngayon ni Pablo bilang alipin ni Kristo at apostol na hinirang upang mangaral ng magandang balita. Siya ngayon ay may pananagutan upang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat. Sa mga Griego, sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. It is an obligation. It is a responsibility. Natanggap niya ito mula sa Panginoon at ngayon, ramdam niya na ito ang kanyang tungkulin na ipamalita sa iba. Verse 15, dinagdag ni Pablo na hindi siya napipilitan sa responsibilidad na ito. Sabi niya, so for my part, sa verse 15, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Handang-handa siya ipangaral ang magandang balita sa mga young believers na nasa Roma. Excited pa nga siya eh. Sabi niya sa Romans chapter 1 verse 11, I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established. Notice yung relationship ng eagerness niya. I long to see you. Pwede natin sabihin, I am excited to be there. I am excited to go there. I look forward. I'm planning to go to you. Doon sa kanyang pagtingin niya sa kanyang responsibilidad, sabi niya, I may impart some spiritual gift to you.
Meron siyang natanggap na spiritual gift mula sa Panginoon. Ngayon, ipapamahagi niya ito sa kanila. Ano tong spiritual gift na tinutukoy niya rito? It is the gospel. It is the gospel. At bakit siya excited na makita sila? Ano yung purpose kung bakit gusto niya pumunta sa kanila? Sabi niya, that I may impart some spiritual gift to you. Why? Ano yung direction? Ano yung gusto niya? Ano yung objective? So that you may be established. So that you may be strengthened in the faith. Yun yung pinag-aralan natin nung anniversary at saka last week. Yung salitang established means to be strengthened. To be preserved in the faith. Kanina sa kanta natin, ano yung lyrics? He will keep you now and forevermore. Ano yung ginagamit niya? What does God use to strengthen you, to keep you now and forevermore? It is the gospel. This is what He feeds you. Dahil siya po ang dakilang pastor, ang pinapakain niya sa bawat isa ay ang mabuting balita sapagkat doon tayo lumalakas. Kaya nga mahalaga na week after week after week, pinag-aaralan natin yung gospel. From every passage of the Bible, makikita natin na nandun si Kristo. Kailangan natin ngayon tanungin si Pablo. Dahil nakikita ni Pablo ngayon, ito pala ang tungkulin ko. Pero hindi ito, baka iniisip natin napipilitan siya. Hindi siya napipilitan. It is a joyful obligation para sa kanya to be able to preach the good news so that believers in Rome are established. Ano ngayon? Kailangan natin maintindihan bakit masaya siya. Bakit excited siya. What makes the good news good? Why does he see it as a joyful obligation to preach? Tingnan natin ngayon ang nature ng gospel. Verse 16, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Nilagay niya sa negative. I am not ashamed. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. Hindi ko kinahihiya ang magandang balita. Why? Because it is the power. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jew first, and also to the Greek. Ito daw ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Sabi niya po, to everyone who believes. Doon muna tayo. Yung strength nung verb na ginamit na believes doon. Sabi niya, to everyone who believes. Yung believes doon ay present active participle. Sa mga students dito, natatandaan pa po ba natin kung ano ibig sabihin ng participial phrase or present active participle? Ang ibig lang sabihin doon ay it started at some point in time at nagpapatuloy sa present. At may expectation na magpatuloy hanggang sa huli. So yung believing dyan, or yun nga yung ibig sabihin doon, sa original language, pag binasa itong phrase na ito, it is the power of God for salvation to everyone who believes. Ang pakahulugan niyan, it is for salvation to everyone who is believing at the present time. Minsan kasi ang pagkakabasa natin, so ongoing siya. Ang iniisip natin, ay kasi tinanggap ko na yan noon. So, kamusta ka ngayon? Doon tayo nagkakamali. Ang expectation sa atin ng scriptures ay patuloy tayong sumasampalataya, patuloy tayong nananalig. Hindi yung may tinanggap ka noon, so tapos, parang kung ako ang ng kausap na gano'n, kamusta ka na? Paano mo nasabi ng Kristiyano ka? Ay, kasi tinanggap ko. Diba? Gano'n ang sagot eh. Tumanggap ako. Ang birthday ko ay sometime in the past. Pero ang tanong, kamusta ka ngayon? Nananalig ka pa ba? Bakit gusto nating pag-usapan kung ano yung nakalipas? Pero ayaw natin naman pag-usapan kung nagpapatuloy tayo ngayon. Nakukuha natin?
Mali po yun. Sapagkat pag tinignan natin ang scriptures, ang pinapakita sa atin ng scriptures, yung nagpapatuloy ka kay Kristo. Ongoing siya for everyone who is believing. Ongoing. Nakarinig ako in the past. Naniwala ako, yes. At patuloy akong nananalig, patuloy akong naniniwala. Nananalig ako at patuloy akong nananalig. Hindi ito past tense tulad ng sinasabi ng mga nakasanayan natin. Why does Paul say now na hindi niya ito kinahihiya? Noong panahon ni Apostol Pablo, ang balita tungkol kay Kristo ay may dalawang implication. Ito po ay katatawanan at kahiyahiya. Bakit po ang balita tungkol kay Kristo ay katatawanan at kahiyahiya? Una-muna, para sa mga Hudyo, ang daan patungong kaligtasan ay ang kautusan. Yun ang tingin nila. So susunod kayo ngayon sa kautusan. Pero sinabi naman ng scriptures, sinira nyo ang aking kautusan. Walang sino man sa inyo ang makakasunod dyan. And dahil walang sino man ang makakasunod dyan, hindi intention ng Diyos na maligtas tayo sa pamamagitan ng kautusan. Wala. Ang trabaho ng kautusan ay sabihin sa atin kung paano natin sinira ito. Tingnan natin ang Ten Commandments. May sinasabi ba dyan kung paano ka maliligtas? Wala. Pero sasabihin yan sa atin kung paano natin yan sinira. Igalang ang ating magulang. Anong ginawa natin? Puro tayo mga suwain. Ba? Puro tayo mga walang respeto sa magulang. Huwag kang magnakaw. Bigla mong natandaan, nung bata ako, nagnakaw pala ako ng ballpen doon sa sari-sari store. O nagnakaw ako ng bubble gum o candy. Ang sabi, pag hindi ka sumunod sa isang utos, sinira mo na ang buong kautosan. Hindi natin masusunod. Doon tayo may problema. Ayon sa mga Hudyo, sa Hudyo ha, ang tingin nila ang daan patungong kaligtasan o kaharian ay ang kautusan. At ang tingin nila kay Jesus ay isang kahihiyan, isang sinumpa sapagkat hindi siya tumalima sa kautusan. Sabi nila, kaya nga kahihiyan ang ebanghelyo. Kahihiyan ang nangyari kay Kristo. Sabi po sa Deuteronomy 21, 22, 23, if a man has committed a sin worthy of death and he is put to death, and you hang him on a tree, his corpse shall not hang all night on the tree, but you shall surely bury him on the same day, for he who is hanged is accursed of God, so that you do not defile your land which the Lord your God gives you as an inheritance. Ang tingin nila kay Kristo, sumpa. Kaya ang kahiya-hiya eh. Si Kristo ay isang kriminal. Hindi siya sumunod daw sa kautusan. And therefore, hindi dapat na tinutularan. Pangalawa, bakit ito katatawanan? Para po sa mga Hintil, paniwala po ng mga Griego na ang katawan natin ay marumi at ang layunin ng ating kamatayan ay makatakas sa karumihang ito. Ganun ang paniniwala nila, ang philosophy nila. Kaya, hindi malayo yung pag-iisip ng mga nagsusuicide. Bagamat sasabihin ng iba, mukhang may mental health condition, may mental problem. Pero, saan ba nag-uugat yun? Kung paano natin tignan ng mundo at ang buhay natin. At ang sinasabi dito ng mga Griego, ganito, madumi itong katawan ko. Walang pag-asa to. So anong gagawin mo? Tatakas ka na lang. At ang pinakamabilis para makatakas sa marumihang ito ay kamatayan. So, ngayon, bakit naging katatawanan ng Ebanghelyo? Bakit naging katatawanan ang nangyari kay Kristo ayon dito sa mga unbelieving Gentiles? Kasi, nung si Kristo daw ay nabuhay na maguli, bumalik siya, di ba? Nagkaroon siya ng katawan. So sabi nila, yung Diyos nyo, bumalik sa karumihan.
Sigurado kayo, pinapangaral niyo yan? Bumalik sa karumihan? So, katatawanan sa kanila yun. Yan yung tinatawag yung tagapagligtas. Akala ko ba niligtas kayo, bakit bumalik sa karumihan? So, ganon. May iisipin natin ngayon, so, nung panahon yun, may challenge na ba sila para ipamahagi ang balita? Yes! Yes! Kung tayo, feeling natin na may challenge na-challenge tayo na ipamalita ang tungkol kay Kristo, mas lalo sa kanilang panahon. Kasi fresh na fresh sa isipan ng mga tao ang nangyari kay Kristo. At either katatawanan niya or kahiyaya. Pero sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinahihiya yan. Kahit napagtawanan pa ako, o kahit nasabihin pa nila na sinto-sinto ako para ipangaral yan. Because it is the power of God to convert sinners. Baka yun yung pagkadinig natin. Sabi ba sa passage, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God to convert sinners. Sabi ba doon ganon? No! It is, yes, in a sense, it is the power of God to convert sinners. Pero hindi ganon yung sinabi ni Pablo. Ang kausap niya ay church. There are passages para sa mga sinners. Para sa mga hindi nakakakilala. Pero dito, ang kausap niya ay church at gusto niyang i-comfort sila. Nagkakagatan kasi nag-aaway. Parang hindi nila naintindihan ngayon ang ebanghelyo. So paano niya ngayon i-comfort sila? Ito yung common sa inyong dalawa. Sabi niya, it is the power of God for salvation of everyone who believes. The gospel is for believers also. It is important for your growth. It is important for my growth as well. He will keep you. He will sustain you now and forevermore. What does God use? What does our Lord use? He uses the gospel. Sagutin na natin ang tanong, what is the gospel? Ano ba itong ebanghelyo na ito? Ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat na patuloy na sumasampalataya. Sa ibang mga paniniwala, ang peg nila ay ganito. Kung gusto mong makilala ang Diyos, gawin mo to o gawin mo yan. Laging may pinagagawa. Hindi po yan good news. Good advice yan. Pero hindi yan good news. Tinawag itong good news dahil ito po ay gawa, hindi natin gawain. Gawain ito ng Diyos. Siya po ang gumawa, siya ang tumupad. Hindi ito nakasalalay sa ating mga kalooban, o gawa, o kakayahan. It is the power of God unto salvation. It is the power of God. This belongs to God. Sabi nga, both in Jonah 2:9 at saka Revelation 7:10, both Old and New Testaments pinoproclaim, salvation is from the Lord. Pinahayag ng Diyos ang kapangyarihang ito nang ipadala niya ang Panginoong Jesus upang mabuhay bilang tao at minsan lang mamatay sa krus upang sirain ang pagkaalipin natin sa kasalanan. Bagamat si Kristo sa kanyang pagkatao ay naghirap, hindi natin kailangan paghirapan ngayon ang kaligtasan. Tinatanong natin kanina, may pag-asa pa ba? Meron! At hindi natin kailangan paghirapan ito. Uulitin ko, hindi kailangan paghirapan ito. Hindi ni-require ng Diyos na ulitin natin ang ginawa ni Kristo. Hindi katulad ng iba sa tuwing Semana Santa, inuulit yung ginawa ni Kristo. Hindi kailangan yun. Sa perfect and finished work ni Kristo, nakamtan niya para sa atin ang lahat, uulitin ko, ang lahat ng pagpapala ng kaligtasan. Siya ang nagkamit para sa atin. Siguro ang iniisip natin ngayon,
paano ngayon kami tutugon? Kung siya pala ang lahat na gumawa niya. Tama ang tanong na yan. Kung wala na pala kaming kailangan gawin, at nasa kanya na, nasa kanyang kamay, paano dapat natugon natin? Bilang mga tagasunod niya. Tama yung tanong. Bilang appreciation sa kanya at tugon sa kanyang ginawa, paano ba tayo patuloy na mananalig at mabuhay para sa kanya? Mayroong iba po na ang isip ay ganito. Ay tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas. Saved na ako, para lumago ako, I can go to other things and learn deeper things para mag-grow ako. Isip nila, pwede silang mag-aral ng ibang bagay, sa loob ng church, ganon, ganito. Para mag-grow daw sila. Hindi nila naisip na lumayo na sila tulad ng mga taga-Galasya. Kasi ganon ang ginawa ng mga taga-Galasya. At isang buong aklat ang sinulat ni Pablo dahil sa paglihis ng mga taga-Galasya. Mula sa Ebanghelyo, lumipat sila sa kautusan. Nagpadala po sila sa maling katuruan ng mga Judaizers. At ang isip nila, ang naging akala nila, ang kautusan ang nagpapawalang sala. Imagine, nanalig ka kay Kristo, pero pagkatapos nun, nagpatuloy ka sa kautusan. Pag-aaralan natin ang aklat ng Galasya. At isang buong aklat, inilabas ni Pablo, yung pwede natin sabihin na inis niya sa mga taga-Galasya. Dahil bumabalik sila sa pagkaalipin. Sabi niya, hindi yan ang tinanggap niyo. So, mali po yun. Nung tinanggap natin ang Ebanghelyo, kailangan magpatuloy tayo sa Ebanghelyo hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo. Ganun siya. Kaya nga dito sa ating, ang isang philosophy of ministry ng inyong pastor, para sa akin yun. Ang pamantayan ko, kailangan maipangaral si Kristo mula sa pulpitong ito. Kapag may tumayo dito sa harapan, hindi pwedeng hindi niya ipangaral si Jesucristo. Sapagkat yun ang nararapat na pagkain sa mga tupa niya. Doon kayo lalago, hindi kung ano-ano ang ihahanda namin. Kaya nga mahirap din sa part namin. On your part, ano ang dapat na pamantayan nyo? Huwag kayong papayag na may tatayo sa inyong harapan na hindi ipapangaral si Kristo, na hindi ipapangaral ang Ebanghelyo. Yun ang dapat na pamantayan nyo. Huwag kayong papayag na kakain kayo ng kung ano-ano lang. Kaya nga mapapansin natin, ito yung mga nagiging reactions. Ay, iba siya mag-preach. Ay, ganyan pala ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Yes, nabubuksan ngayon ang mata natin sa kagandahan ng Ebanghelyo. Ganito kataas ang pamantayan ni Pablo sa Ebanghelyo. Bagaman ang tingin ng mundo sa Ebanghelyo ay katatawanan o kahihiyan. And so, ganun din dapat ang standard natin sa ating ministry. Once you receive the gospel, it is the gospel that will strengthen you until the end. Pag-aralan po natin ito, ipangaral natin ito. Ngayon, kung ganito kataas ang tingin ni Pablo sa Ebanghelyo, punta naman tayo sa atin. Kamusta tayo? Do we see it now as a joyful impartation of a spiritual gift? Natanggap natin ito mula sa Diyos. Masaya natin itong tinanggap. At dahil nagpapatuloy tayo kay Kristo, patuloy din tayong nananalig. Kung gano'n, dahil gano'n, ito ba rin ay ating ipinamamalita sa ating mga mahal sa buhay? Sabi ko, kumusta tayo? Ito pa rin ay ating pinamamalita sa ating mga kapamilya. Naririnig ba nila ito mula sa atin? Sinasabi natin na tayo ay saksi kay Kristo.
Naiintindihan ba nila ito? Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay kay Kristo, pero yung mga nakapaligid sa atin, hindi naiintindihan. Hindi pwedeng sabihin na ang mga boss natin o ang mga co-workers natin hindi naiintindihan. At some level, dapat alam nila. Also, kahit na parang pinagtatawanan at sinasabi na kahiya-hiya ka, Pharisee ka, ganyan ang tinuturo mo. Nag-aaral ka sa mga Pharisee, tapos ganyan ang tinuturo mo. Sabi ni Pablo, hindi ako nahihiya. May pangaral ito. Sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya kay Kristo. Do we see it as a joyful impartation of a spiritual gift? Meron naman pong iba na ang tingin sa Diyos ay walang ginagawa. Anong ibig ko sabihin? Tingin natin sa Kanya, nanonood lang at naghihintay na magbago ang tao. Mayroong isang magandang kanta at malamang alam ng mga singers at saka mga nasa music team natin ito. Iba sa atin. Ganito po ang lyrics ng awiting ito. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. And it's the hope of hopes, it's the love of loves, it's the heart of every man. And God is watching us, God is watching us, God is watching us from a distance. Sa makatuwid, ang pinalalaganap ng awiting ito, walang pakialam ang Diyos. Pero kinakanta natin yan. Pinalalaganap ng kanta na walang pakialam ang Diyos. Tao pa rin ang magliligtas sa kanyang sarili. Ang tawag po dito ay ang false teaching ng deism. This is the false teaching of deism or yung tinatawag na clockwork theory of the universe. Parang clockmaker daw ang Diyos na pagkatapos likhain ang lahat at susian ang orasan para tumakbo ang kasaysayan, iniwan niya ngayon ang mundo. Tayo na bahala na magbago sa ating mga sarili. Tayo na rin bahala sa ating mga landas. Nang pag-aralan po natin ang Romans chapter 16, 25 to 26, we learned na Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Siya nagtatakda, siya nagtatalaga ng lahat ng bagay na mangyayari sa kasaysayan at siya rin ang kumikilos sa kasaysayan ng kaligtasan. Ginagamit niya ang Ebanghelyo para ingatan tayo at palakasin sa pananampalataya. Dito po sa Romans chapter 1 verse 11, Paul uses the same gospel para palakasin ang mga tagasunod ni Kristo. Minsan siguro ang isip natin, tulad ng siguro ang naiisip natin, ano ba ibig sabihin ng ministry? We're going into the ministerial application ng ating pinag-aaralan na. Iniisip natin siguro, ano ba ang ministry? Isip natin siguro divisions ito sa loob ng church. Tulad ng men's ministry, tulad ng ladies ministry, youth at children ministry. Sapagkat parang department siya sa isang kumpanya. Nais ko pong sabihin, kung ganyan ang tingin natin sa ministry natin, nagkakamali po tayo. Sapagkat sa isang kumpanya, ang sentro ay ang market. Ang sentro ay tao. Lahat ng departamento ay umiikot para matugunan ang kagustuhan ng kanilang pinagbebentahan. Ganun ang kumpanya. Ngunit sa ministry, ang bilin at layunin ay gumawa ng mga tagasunod ni Kristo. Dito na lang ako tatabi. Mukhang mas gusto niya na nandito ako. Tabi lang ako ng konti. Sa ministry, ang bilin at layunin ay gumawa ng mga tagasunod ni Jesucristo. Gamit po ang Ebanghelyo upang makilala nila ang tagapagligtas at Panginoon at matuto ang lahat na siya lang ang dapat na sambahin. Sa makatuwid, ang sentro ng ministry ay hindi tao, kundi Panginoong Jesus. Naniniwala po tayo na sa ating ministry sa BPM, ang ating family is our first ministry. Tanong,
Kamusta tayo sa pagpapahayag nito sa ating mga pamilya? Itong pagpapahayag ng Ebanghelyo. How are we leading our families to Christ? How are we strengthening them using the gospel in Christ? Pag inisip natin, sino bang may ayaw na makitang lumaki ang ating mga anak sa Panginoon? O anong kasiyahan ang makakapantay sa kagalakan at kapayapaan kapag ang ating asawa o ang ating magulang ay makakilala sa Panginoon? Hindi ba na-encourage din tayo kapag nakikita natin na tumitibay sila kay Kristo? Diba? Alalahanin po natin mga kapatid at kaibigan ang kagalakang ito. Huwag po natin kalilimutan ito. Sapagkat ganito rin ang kagalakang nararamdaman ni Pablo sa pangangaral sa mga churches. Just as we joyfully receive the gospel, so we must also joyfully study it and share it to others. It is because of the gospel, mga kapatid, ito lagi natin tatandaan. It is because of the gospel that we have a ministry to make disciples. It is because of the gospel that we have a ministry here at VBM. Indeed, the gospel is the power of God to make saints out of sinners. Dito sa Romans 1:14-16, it is the power of God for the salvation of every believer. At ikinagagalak natin ipahayag ito sa lahat. Mga kapatid, kahit magkaroon pa ang ating kultura ng top 50 problems that humanity faces, okay, sabihin natin, dagdagan pa nila yung gawin nila top 100 greatest problems in human history. Iisa lang po ang problema ng tao sa paningin ng Diyos. Iisa lang din ang solusyon na binigay ng Diyos na kanyang pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng iisang ebanghelyo, which is the power of God unto salvation for everyone who believes. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at matuwid na Panginoon. Pakumbaba tayong lumapit sa Kanya at manalangin. Our dear Lord, we thank you for your word. Thank you, dear Lord, for how it cuts deep into our souls, how it corrects us, and opens our eyes to the beauty of the gospel. We thank you, dear Lord, that you showed us this morning the beauty, the majesty, the glory which is yours when you sent your Son to live and to die for sinners like us. Thank you, dear Lord, that through this we are strengthened, we find hope, because it is all of this, dear Lord, all of the blessings that we receive comes from you. It is yours. We joyfully accept, dear Lord, joyfully accepted it and continue, dear Lord, to eat from your hand. Just as sheep continue to eat from the hand of their shepherd. Grant, dear Lord, that we would also, as your people, continue to speak of your wonderful works to our family members, our loved ones, to our friends, wherever you send us. So we pray, dear Lord, that we would make disciples of all nations, making them, from them, making followers of Christ through the gospel, which is the power of God unto salvation for everyone who believes. So we pray, dear Lord, that as you continue to strengthen us, grant, dear Lord, that we would also continue in this until you return. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.
Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa Ministry of Offering sa pagbibigay. Ayon po sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound the trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who is in secret will reward you. Tayo tutumalan. Pangalitan ng Panginoon. Ating manalangin. Ama namin na sa langit, kami po ay muling lumalapit sa inyo upang magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob ng bawat isa. Patuloy niyo pong ingatan ang mga taong narito at sa kanilang tahanan upang maabot sila ng inyong mabuting balita. Salamat muli sa ibinigay ng bawat isa na magagamit namin ito sa pangangailangan ng aming iglesia. Patuloy kaming magpuput at magpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maniliti po tayo nakatayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you all.